Okay, ito na ang other half ng Redmi Turbo 5 series. And this is the non-Pro variant ng Redmi Turbo 5. The other one is the Turbo 5 Max, which is na-review na natin previously. Now, this one also packs a lot of punch. Na-try ko siya on my first 48 hours and guys, sobrang lakas din nito. Hindi ko naman siya hina-hype pero this is probably going to be the Poco X8 Pro. So ano nga ba nilalaman nito? Alamin natin after this quick intro. So the usual, si Redmi Turbo 5, halos pareho lang naman siya sa mga K-series ni Redmi and pareho naman siya sa itsura ng box ni Turbo 5 Max. So dito sa gilid, Turbo 5 din nakasulat and let's open. Redmi, nakasulat. SIM ejector tool. Ito na. User guide. Jelly case. Uy, parang ang lambot niya. Oh, parang mas matigas pa kunti sa Turbo 5 Max. Andito yung phone. Meron tayong charging cable na A to C. And ito guys, kahit non-Pro variant siya, we still get a 100 watts na fast charging brick ni Xiaomi. Type A to Type C. And basically, that's everything inside the box. So, kunin na natin yung phone. Wow! This is a nice color. Reminds me of the Redmi Turbo 4 Pro na color white. Ganon din. Meron siyang linya dito na medyo sporty. And ang kanyang ring, may dalawang red. Ang ganda tingnan, no? Guys, tingnan nyo. And plus, umiilaw pa siya. Same sa Turbo 5 Max. Now, itong Redmi Turbo 5 nabili ko kay TechCode sa Lazada. And currently, itong 12256 niya is being priced at 20,000 pesos, which I'll link on the description box below kung saan po siya pwede mabili. Or just simply click the YouTube shopping link para dumiretso kayo sa mga link na nire-recommend ko. Iwas tayo paligoy-ligoy kasi ang daming scammer, pakalat-kalat lang sila dyan. Now, first things first, ito na ang aking first impression. What I like dito sa kanya is it reminds me a lot of the Redmi Turbo 4 Pro. Ang linis ng kanyang likod, and wala siyang fingerprints, no? Matte finish kasi siya. And what I like dito sa kanya, kahit non-Pro variant siya, aluminum metal finish na rin siya. So, sa charging pa lang and sa kanyang frames, hindi ka tinipid. Now, another good point dito sa kanya is that it's IP68, IP69 doesn't water resistant. It's another plus para dito sa Turbo 5. Wala ako nabasa no na meron siyang shatterproof glass dito pero I'm pretty sure na meron siyang certain level of drop resistance. Hindi sobrang nipis ang kanyang bezels kung papansinin mo. Pero hindi naman malaki ang kanyang punch hole. Overall design, I'll give it a 8 out of 10. Now, one of the good things dito, based on my 48 hours na testing, okay, very smooth, fluid naman ang kanyang, well, 120Hz of screen refresh rate. Sulit naman siya when you're browsing, when you're doing your multitasking. Wala kang maging problema. Well, it's a given. And this is also the first time na na-handle ko tong chip na ito, which is the MediaTek Dimensity 8500 Ultra. It's a new na 4nm chip na ginawa ni MediaTek. And alam naman natin, no, yung mga 8400 kung kamusta naman kanyang performance, okay naman siya at its mid-range level. Pero ito, feeling ko umangat na siya to a certain level. Pagdating sa Antutu benchmark, 2.3 million ang kanyang score, which is almost equivalent sa mga Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So alam nyo na guys. Pagdating naman sa battery, well, hindi naman siya kasing laki ng 5 Max, pero malaki na rin siya itself. 7,650 mAh. Good thing sa kanya is that same sila ng charging support. 100 watts din ang kaya niya ibigay dito sa iyo, same sa 5 Max. Hindi ka tinipid ni Xiaomi dito. Kaya rin niya mag 27 watts sa reverse wired charging. Malalaman natin ang full testing ko dito sa aking full review. Pero as of now, masasabi ko sa inyo is, okay naman, makuha naman kanyang battery based sa aking 48 hours na testing. Nasa kanyang display, 6.59-inch na AMOLED display. Meron siyang 120Hz of screen refresh rate, meron din siyang PWM dimming, and mataas ang kanyang peak brightness at 3,500 nits. Kung nag-scroll naman ako dito on my favorite social media, okay naman, wala akong naging problema. Basta meron kang magandang internet connection, you should be browsing smoothly. And kung nanonood ka naman ng mga videos dito, so far, nag-try naman ako ng isa sa YouTube, okay naman. I was trying to watch a NBA game, okay naman ang display na binibigay sa akin dito, so far. Pagdating naman sa gaming, naglaro naman ng Call of Duty Mobile, I was able to reach 120 FPS, smooth naman ang gameplay dito. Nung nagtatry naman ako medyo heavy barilan namin, tinitingnan ko naman FPS counter, naglalaro lang naman siya from 115 to 120. So, wala naman ako napapansin na drops sa kanya. Smooth naman ang gameplay. And by far, after 30 minutes of gaming, tinignan ko naman ang temperature niya. Umabot siya naman around 37 to 38 degrees Celsius, which is quite cool. Pagdating naman sa camera shots, I was able to take a few shots pa lang naman dito on this phone. I'll be getting more
para sa aking full review. Pero by far, mga indoor low light na shots na nakuha ko. So far, so good, no? Not bad yung mga shots na nakuha natin. Kaya naman mag-focus sa mga subject. And pagdating naman sa selfie, it also looks good. Decent naman ang front-facing camera. That's as far as I can say right now. So far, guys, yun pa lang ang aking first impression dito sa Redmi Turbo 5. Or probably it's going to be the Poco X8 Pro. Okay guys, ano tingin nyo dito sa phone na ito? Are you excited for this phone? Or are you going for the 5 Max? Hindi sobrang laki ng price difference ng 5 at 5 Max. Pero feel ko okay na tong phone na ito. If you're trying to use it for daily purpose, malakas na rin ang phone na ito, si Redmi Turbo 5. And hopefully guys, mag-drop ko diyan ng presyo kasi medyo rare pa rin ito at wala pa nakitang tech reviewer here in the Philippines na nag-review pa na itong phone na ito by far. So hopefully na-enjoy nyo itong video na ito, ang aking first impression sa Redmi Turbo 5 Max. Don't forget to follow me and subscribe sa aking channel para ma-notify kayo once na nag-upload na ako ng full review ko ng Redmi Turbo 5, aka Poco X8 Pro. So paano yan? Hanggang dito muna ako and I'll see you on my next one. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click dito. And for one of my popular uploads, click here.